Gandang gabi naman ngayon mga kalikot. Overtime tayo. Decoder po. Yan. Kung bakit pinakita ko itong isa, i-test po muna natin dito yung kanyang power supply o adapter. Ayan, nag-ilaw mga kalikot. Sabihin, goods yung kanyang adapter. Test naman po natin dito mga kalikot. Yan ang unit. Nalinis ko na mga kalikot. Binuksan ko. So, ko lang ipakita kung ano naging problema nito. At bakit ayaw niyang gumana. Okay. Yan po siya. Lapitan mo. Yan. Siya po itong satellite decoder mga kalikot. Sak natin. Yan. Walang ilaw mga kalikot. Punta agad tayo sa kanyang voltahe. Okay. Tignan natin mga kalikot. Kita ba ito? Tester? Yeah. Mag-zoom ka para alam mo yung nangyayari. Yan ang input ng kanyang supply mga kalikot. I-ilaw natin. Kasi gabi na. Yan. Yan ang input ng kanyang supply mga kalikot. Tingnan natin. O yan o. 11.36. Meron naman mga kalikot. Tingnan natin yung mga kailangan niyang supply. Ito kailangan may 5 volts dito mga kalikot. Pala, tama ito. Yan ang 5 volts. Ayan o. 2 point. Naglalaro. Dito may input din dapat ito na 5 volts mga kalikot. Ayan o. O yan. Dito dapat may 5 volts. Pakita mo sa yan. 2.9 lang. Yung input voltage po nito ay 12 volts. Nandito po yan. Ayan, 12 volts po. Ibig sabihin, tamado po itong kanyang 5 volts regulator, kaya ayaw mag-power. May iba pang supply na kailangan nito mga kalikot. Dito, ang output dapat nito ay 3.3. Ayan, 1.8 na lang. Dito naman ay 1.8. Ayan, 1.3 na lang. Ito naman ay 1.2. 0.7. Wala nang 1 volt. Palitan na lang natin yun mga kalikot. Wala tayong IC na ganon. Gagamit tayo ng back converter ulit para mapagana natin yan. Para ma-determine natin kung talagang shorted yung kanyang 5 volts regulator na yun mga kalikot. Ito yun. Tinuturo namin kanina. Tanggalin muna natin tong induction coil na ito. Tapos mag-measure tayo sa output niyan. Alright. Yun, tanggal na mga idol, mga kalikot. Okay, mag-measure tayo. Napaka mo. Tingnan natin yung resistance niyan mga kalikot. Ground ulit. I-focus mo. Ayan ang kanyang input. At i-reverse na rin. Wala ka mga kalikot. Output mga kalikot. Papunta na yan dito sa distribution ng mga regulator. Reverse natin. Ayan, may konting leak lang yan mga kalikot, pero yun ang reading ng mga yon. Try natin ilagay yung kanyang charger at mag-measure tayo ng voltahe mga kalikot. Tignan natin kung may lumalabas dyan na 5 volts. Pag may lumabas na voltahe dito mga kalikot sa 5 volts regulator na to, ay maghahanap tayo dito sa tatlong regulator na ito kung nasaan ang may problema dyan mga kalikot. Okay, sinaksak na natin yung kanyang charger. Mag-measure tayo ng voltahe. Nakikita ito. Tingnan natin kung may lumalabas dito. Ayan, 1.6 lang talaga mga kalikot to. Pero ang supply nya 12 pa rin mga kalikot. Yun. Okay, sigurado na natin itong IC na ito. Sumo. Yan, 5 volt regulator na yan mga kalikot ang papalitan natin, kasi mayroon naman siyang 12 volts na input. Ayan mga kalikot. Okay, at pumasok yan dito sa may gitna ng 6 pin sa IC na yan mga kalikot. Ang output niyan sa katabi, ayun, 1.6 lang. Okay, palitan natin yan mga kalikot. Tanggalin lang natin. Go.
Zoom. Alright, ayan, natanggal na natin mga kalikot. Alright, itong ilalagay natin mga kalikot, back converter. Step down po ito. 2 ampere siya mga kalikot, kayang-kaya niya ito. At diyan po natin siya ipupwesto. Okay, gagawa lang tayo ng stand. At may makikita naman po kayo sa ilalim niyan. Ayan, may in at may out. Right, pupwesto lang natin mga kalikot. Zoom. Ayan mga idol, mga kalikot. Hininang na lang natin dun sa may board. Ground naman yung magkabila na yan. Ground din yung pinanghinangan natin na pinakaposte niya mga kalikot. Kaya yun, parang may pana siya. At matibay na po yan mga kalikot. Yun ang kanyang input. Yan ang kanyang B input. Kabit natin yan sa 12 volts. Andun naman po yung makakabitan natin yan mga kalikot. Okay. Wiringan lang natin. Ito. Tingnan nyo. Para yan. Input mo lang muna ilalagay natin mga kalikot. Nahihinangan na tuloy natin yung nagkalat yung panghinang. Okay, sana hindi nasira. Right. At maglalagay lang tayo ng connection niya doon. Yun. Sumo para makita. Ayan ang connection ng 12 volts mga kalikot. Para makasigurado tayo ay mag-tester tayo dyan mga kalikot. Yan, naka-times 1 tayo mga kalikot ha. Kita ba? Itong input at yun ang output. Tignan natin kung magkadugtong. At yun naman ang ground mga kalikot. O yun, hindi shorted mga kalikot ha. Tama yan. Okay. Ngayon, i-set up na po natin yan sa 5 volts. Wala pang output yan mga kalikot. Diyan tayo mag-measure ng 5 volts. Yan kasi ang kailangan niyang voltahe. Okay, mag-digital naman tayo para sa adjustment. Naka-DC pa rin tayo mga kalikot. Calibrate ulit natin yan sa 5 volts. Ground. At yun naman ang kanyang positive. Okay. Para makita natin kung may supply na siya, saksak ulit natin yung charger niya mga kalikot. Yun. Ayan o. Kita. Okay. Kunin lang natin yung pang-adjust natin. At hindi pa ulit na ihanda. Okay. Okay. Adjust na natin mga kalikot. Ito ang trimmer niya. Clockwise ulit. Tignan natin kung bababa. Parang hindi kumikilos ha. Iyon, 5 volts na. Kita ba? 4.5 pala. Taas natin ng konti yan mga kalikot. Kahit 5 lang. 4.1. Konti pa. Yun, 5 volts. May mga kalikot, para ma-determine natin kung talagang sakto yan sa 5 volts, tanggalin natin yung charger. Okay? Saka isaksak ulit. Pag nag 5 volts, saka po natin ikabit yung induction coil. Tanggalin ulit natin yung saksakan. Yan. Lagyan na natin yung kanyang induction coil para magkaroon siya ng protection mga kalikot. Okay, zoom. Ilagay na natin yung kanyang output mga kalikot dahil nakuha na naman natin yung kailangan natin voltahe.
Okay? Bago sa induction coil mga kalikot ha, ilalagay. Doon po yan, sa may output ng IC na tinanggal natin. Doon naman po natin siya ilalagay. Masyadong mahaba. Kung bakit maliit yung ginamit natin na wire mga kalikot, ay matibay naman po yan, pure. Mga silver wire po yan mga kalikot. Gino mo, sumo. Alright. Doon mga kalikot, ikakabit yun. Okay, at yan. Pwede na nating ilagay yung kanyang charger ulit o adapter. Mag-test. At magme-measure po tayo ng voltahe ulit. Okay. Para Makita. ano nangyari dyan? Ay, makisama ng tester natin. Bago naman yung baterya niya. O yun o. Okay, kita ba? Ha? Okay, check ulit natin yung kanyang output mga kalikot. 5.26. Yung mga sinasabi kong voltahe kanina, ano yun? Yung pincer natin. May kumalat doon na wire o. Okay, ingat lang mga kalikot. Ito yung sinasabi kong 3 volts kanina. 3.3. Yun. Lumabas. Okay, sumo para makita. Pag tinusok ko doon, lipat mo doon. Okay, pag nakita na. Okay, ito 3.3. Ayun mga kalikot. Ito naman ay 1.8. At ito ay 1.2. 1.1. Round off na lang po yan mga kalikot. Sumo para makita. Ayan yan mga kalikot. Okay. At titignan natin ngayon kung meron siyang 18.5. 18 pataas dito sa kanyang may LED supply. Ayan, may 19 na siya mga kalikot. Operational na po ito. Try natin pindutin yung power. Doon, magre-red dapat yan, yung indicator. Ayun oh, gumana na mga kalikots. At bago i-thumbs up yan, ay lagyan muna natin ng signal para makasigurado tayo. Doon sa monitor mga kalikots. Lagyan pa akong bumagsak doon. Kailangan natin. Alright. Ito na mga kalikot ha, hindi pa natin na-cover. Baka sabihin nyo baka may magsabi dyan na pinalitan natin yung kwan. Ikinabit natin. Andun pa rin mga kalikot, makita nyo dalawang Mariano. Okay? Okay? Sak natin. Ayan. At maglagay tayo ng input. HDMI yung gamitin natin. Siya mga kalikot. HDMI. Sana gumana pang HDMI nito. Kasi AV cord ang ginagamit nila rito. Yun o. Tapos, sakpo natin yung TV. At i-power natin. Power. Yun. Tagal lumabas. Okay, naka-AV1 siya mga kakalikot. I-adjust po natin yung kanyang input, HDMI. Goods na siya ulit mga kalikot. Takpan lang natin. Tapos, itry na medyo matagal. Tsaka natin pwede nang ibigay. Alright mga kalikot. Tatakpan na natin. Pero bago natin takpan yan, pakita lang natin yung naging sira niya. Oh, ayan. Makikita pa ba yan? Ito yung tester natin mga kalikot. Oh. Lapitan mo. Ayan yung tip ng ating test probe. At ilapit natin dyan. Ganyan lang kaliit mga kalikot. Mas malaki yata yung morning star na sinasabi nila. Okay. Ibalik na natin. Baliktad. Alright. Ganun lang kabilis yun. Magbalik mga kalikot. At lagyan natin ng lock sa likod. Kasi nabali yung isa. Alright. Ito lang yan. Naman pati yun. O yun. At ating uliting isa ulit sa monitor.
Ayan, mga idol, mga kalikot. Goods na ulit. Pag may lumabas dyan, may informasyon na siya. Lipat lang natin ang channel. Tingnan natin kung gumana talaga. Okay. Hanggang dyan sa muli mga kalikot. Maraming salamat sa inyong subaybay. Subscribe para makapagturo pa kami ng mga teknik kung paano kalikutin ang mga ganitong gamit, lalo na sa mga electronics. Bye-bye ulit mga kalikot. Magandang gabi.